Each one reach one. So yan po yung ating theme this month of November. Each one reach one. Sige po, basahin po natin ito. Luke chapter 15 and verse number 10. Sabi po na ba lang sa lahat? Sabi po natin bigkasin. Ready to begin? Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner God repented. Meron daw po kasiyahan doon sa langit sa isang kalwa o isang tao na nagsisi ng kanyang kasalanan at tumanggap sa ating Panginoon Diyos. Tayo lahat ngayon, kumay tayo po at tayo manalangin. Pero maraming Diyos sa bila sa lahat. Kaya po Diyos, nagpupulit ng maraming salamat. Maraming salamat po sa mga ulit ng pinawi, ulit ng pakinggan. Kawa po Diyos, patuloy sa mga ginong po namin mga boses. Ay may taas po yung kung banal na pangalan. Maraming po salamat po Diyos sa pagkabasa po ay mga salita na pumulay sa mga kong ito. Ang aming dalangin po sa atong Banal Espiritu, patuloy ng Pilos po sa aming kalaginahan. Na ikaw nawa niyo po Diyos sa aming mga salita, lalo po sa aming mga bisita, sa buhay po ng bawat mga nanampalataya, ng aming pong tema this month of November, each one reach one. Ng bawat isa ay umabot po ng isa. Nang sa po Diyos sa aming pong kalwalatian, ay patuloy po namin magampanan ang aming pong isang kapatid sa aming pong mga buhay. Dalangin po Diyos, kayo po mabigyan ng kasiyahan. Tago niyo po kasi niyo pong krus, kayo po mauna, pagpalain kami po yung mga Sunday schooler, na sila po o Diyos ay patuloy na maturuan, at sila po ma-motivate kung paano po ba sila maglingkod po sa inyo pong harapan. Kaya Lord, kayo po ang magbigay ng katagumpayan sa inyong pagpapatuloy. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. This is it. So once again, good morning. At tayo nagpapasalamat sa Diyos pagkat tayo muli nagkasama-sama, nagkatipon. So isang layunin, parang Diyos po ay patuloy po natin mapaglingkuran sa ating mga buhay. No po? Kaya tayo po nagpapasalamat kahapon. No? Tayo po ay nagsagawa ng First Family Evangelistic Fellowship. No po? Na yung ating pong goal this month of November is each one reach one. Ang ibig sabihin po ng each one reach one, ang bawat isa daw sa atin, umabot ng isa. No po? So kaya po ng ating pong text this morning. Ang sabi po dyan mga kapatid, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. No po, nang sabi dyan, meron daw kasiyahan. May kagalakan doon sa langit. No po, ng mga anghel ay nagpapalakpakan tuwang-tuwa sa isang tao nagsisi ng kanyang kasalanan at tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang puso. No po, at tinanggap niya si Kristo bilang kanyang sariling tagapagligtas. Alam niyo po ba ang kalaga ng isa? Kalaga ng isa, ng isang taong tumanggap, ng isang taong nakinig, ng isang taong naniwala, ng isang taong mga kapatid na lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi nga ang Diyos mga kapatid, nakakalungkot ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay nagdusa. Kanina, nakita po natin yung video presentation nung kinanta ni Sister Joyce, a sinner like me, to rescue a sinner like me. Nakita natin yung pagmamahal ng Diyos. Ng Diyos, binata niya yung kasakitan. No po, dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Siya'y pinagpapalo, no po, ng mga sabi natin, latikong metal. No po, sa bawat hampas, sugat. No po, nahihila yung mga laman. Na sabi ng Panginoon mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal. Na siya, inako niya ang ating kasalanan. Kung di imagine, inako niya yung kasalanan mo? Inako niya yung kasalanan mo? No po, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, ang Panginoon, pinakita niya ang kanyang pagmamahal para lamang maabot tayo. Kaya sabi ng Diyos, may mahalaga. Mahalaga ang isang tao na maniwala. Isang tao lang, kung di imagine, isang tao lang yung lumapit. No? By the way, kahapon, himatagumpay po yung ating First Family Evangelistic Fellowship. Na po sa lugar ng Kutkot, sa mga Costa family, na po nasa biyaya ng Diyos, sa mga salita ng Panginoon, inahayag doon sa kanila mga kaibigan, ng kapitbahay, sila nag-invite, at yung mga ilang mga member ay pumunta. Na po, could you imagine? Ay, alam niyo po ba ang Diyos na nasiyahan? Natuwa, bakit? Kasi may mga taong nagpagamit. May mga taong nagbigay ng oras. May mga mananampalataya na binigyang importansya. No po, ang tawag po kasi doon, soul winning eh. No po, na sila ay iuwin natin sa Diyos. Na sila ay, kagaya po ng ating tema this month, each one, reach one. Ang bawat isa ay mag-abot lang ng isa. Would you imagine? Maraming salamat sa oras ito. Kasama natin si Sister Jason. Di ba? Sister Jason, nandyan. Yun daw nakaupo sa likod, yan yung may mga big na baby. Di ba? Kaya si Sister Princess, nandyan siya, no? Sister Kyla, no? Sa likod kaya, no? Mga baby yan. No? Kasi napansin ko, yung mga baby lahat yun dyan. No? Kasama natin, Sister Jason, sa umagang ito. No? Kung would you imagine, bakit? Kasi nga, tayo ay gumawa para sa Diyos. Tapos, kasama natin si Sister Jenny.
Di ba? Si Jenny po. Di ba? Si Jenny po, kapatid niya si Mark po. Mark, diba? Ayan, si Mark po. No po? Sama natin sa Orsero. Tapos siya, kaibigan nila, si Sister Kayla. No? Na nandito po sila. Bakit? Kasi nga tayo ay gumawa. Tayo ay nagsabihin natin nag-akay. Tayo po ay sabihin natin na nag-invite. No po, kaya ano nangyari? Merong resulta. Kung you imagine, may resulta. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, na dapat ilagay natin sa ating puso at kaisipan na ang goal ng church, ang goal po ng church, alam niyo po ba, hindi naman palakihan ng simbahan eh. Alam niyo po yung goal ng church, hindi naman pagalingan dito eh. Na po, alam niyo po ba, nakita niyo po ba yung binasa natin kanina? Kailan nagkakaroon ng kasiyahan sa langit? Kapag pa maganda yung church building? Yeah. Kailan nagkakaroon ng kasiyahan sa langit? Kapag pa magaling yung kumakanta? Hindi rin. O, nabigla ako yung brother, Marvin eh. Di ba? Siya yung nag-opening song yata. Tama ba? Yun no? Kahapon sabi niya, masakit po yung leg ko eh. Di ba? Sabi niya, masakit daw yung leg niya. Buti na lang nakapaglugaw. Yung lugaw kasi kahapon, maano sana eh. Naliig eh. Di ba? Sarap eh kasi medyo mangkang eh. No? So, would you imagine? Nakapagkanta siya. Tapos, nasa tamang tono ba? Tinitignan ko eh. No? So, sabi ng awitin nila kanina, hallelujah to the Lamb of God. Na ang papuri ay bigay, yung tinawag na Lamb doon, ang Diyos. Diba yung Panginoon nila tuloy siya sa isang tupa? No po, yung tupa po kasi mga kapatid, inihandog siya. Tama ko ba? Eh ang Panginoon, siya inihandog niya ang kanyang sarili para tayo ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Kaya alam niyo ba mga kapatid, sa buhay ko ng bawat isa, napakahalaga na ang bawat mga mananampalataya ma-motivate na tayong lahat ay maglingkod sa Diyos. Na hindi lang basta nagsisimba, na hindi lang basta pumupunta sa simbahan, na hindi lang basta umaawi, kung hindi dapat, tayo po ay natututong nag-i-invite. Nagsasama. Could you imagine, sabi po ng ating tema, each one, reach one. Di po ba tayo dami natin kakilala? Tama po ba? Dami niyong kaibigan, kayo mga lalo kayo mga estudyante. Dami niyong mga kaibigan, ang dami niyong mga kabarkada, ang dami niyong kakilala. Pero alam niyo ba mga kapatid, kung tayong lahat, magdadala lang ng isa. Mag-i-invite ka ng isa. Mag-pray tayo ng isa. Isa na nilalapit natin sa Panginoon. Isa na sabihin natin na yayayain natin siya makinig. Isa na sasabihin natin na yayayain natin siya manalangin. Alam niyo ba ang mangyayari sa atin? Magtutuloy bilang natin. Tama po ba? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, this month of November, no po, ang ating pag-aaralan, yung pagkahalagaan ng kaluluwa. No po, kahalagaan ng isang taong maglilingkod sa Diyos. Kahalagaan ng isang taong lalapit sa Panginoon, magpapakumbaba. Kung imagine, anong kahalagaan nun? Ang Panginoon. Dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para lamang tayo bigyan ng panibagong buhay, panibagong pagkakataon, na ayusin natin ang ating buhay, na ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, mahalaga ang tao. Minsan sinasabi natin, Pastor, parang walang halaga ang buhay. Yes, kung titignan natin, walang halaga ang ating buhay. Bakit? Kasi tayo ay tao makasalanan. Tama ba? Minsan, di ba, kung titignan natin, tayo man po hindi ka naman dapat sa harapan ng Diyos. Dami natin pagkukulang. Kung tatulagin po kayo, ano-ano yung mga kalokohan, ano-ano yung mga kasalanan. Tama ba? Di ba, kung ano natin, parang sasabihin natin, dirty. Tama ba? Marumi. Na po, alam niyo ba yung buhay natin? Ganun eh. Yung buhay natin, kadiri-diri. Bakit? Dahil sa ating kasalanan. Dahil sa ating maling kaisipan, dahil sa ating maling gawain, na hindi nararapat sa harapan ng Diyos. Pero could you imagine, dahil nga sa pagmamahal ng Panginoon, tayo binigyan ng panibagong pagkakataon. Nilinis tayo ng Panginoon, binago tayo ng Diyos sa mga taong lalapit, sa mga taong sasampalataya, sa mga taong magsisisi ng kanilang kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, hindi po sayang. Alam niyo ba, pagdating sa Panginoon, kapag ginamit mo para sa Diyos, hindi sayang. Amen? Amen. Hindi sayang. Nabok po, bakit ako pumupunta sa Malabon? Sa Nabotas, sa Caloocan, na po sa Valenzuela, sa iba't ibang mga lugar. Na po, di ba nakikita niyo sa Facebook? Meron akong pinupuntahan. Amen. Oh, by the way pala, yung isa nating Facebook account, yung MGers Foundation, inak. No? Kasi may mga posting siyang hindi maganda eh. Tama ba? Nakikita niyo ba yun? Ano kasi yun eh, lumang account. Tapos ngayon kasi meron kami bagong ginawa. Kasi yung dati, mayroon siyang violation sa Facebook. No? So ang nangyari naman, dahil maraming viewers yun, maraming followers, hinak ngayon siya.
Wala naman natin yung mga hackers. Nga po, so ngayon nagpo-post ng hindi magaganda. So hindi po kami yun. Diba po? So balik ko lang po mga kapatid. Kung nakikita po ninyo, bakit ako nagpapakapagod? Bakit ako pumupunta sa iba't ibang mga lugar? Bakit sabihin natin na minsan gumagastos pa tayo? No po, sa isang layunin, parang salita ng Diyos ay may hayag. No po, alam niyo sa totoo lang, no po yan, si Brother RJ kasama ko. Nagsusulwiling kami, pumupunta sa iba't ibang mga lugar. May pagod. No po, may gastos. No? Akala ninyo, sa ginagawa namin yun, may sahod kami. Hindi. Kasi bakit ginagawa namin yung para sa Panginoon? Amen. Napo, hindi dahil doon sa member natin na nagbibigay, hindi. Dahil sinasabi ko sa kanya, hindi mo kailangan bayaran si pastor. Amen. Kasi nga kami lingkod ng Panginoon. Amen. Sumusunod kami ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Napo, minsan kami pang gumagastos, kapag mahina yung sales niya, okay lang, ay hindi niya ibigay yung ginastos namin eh. Bakit? Kasi nga yung kahalagaan ng isang kaluluwa. Amen. Isang taong lalapit, isang taong magsisisi ng kanyang kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ipagpatuloy natin yung ating paggawa, ipagpatuloy natin yung ating pagkakay, ipagpatuloy natin, mga kapatid, yung pag-aasik. Na po, anong gusto yung i-asik? Iba yung iba, nag-aasik ng lagim. Yung iba, nag-aasik ng kasamaan. Yung iba naman, nag-aasik ng kabutihan. Yan, binhi, di ba? Nag-aasik ng binhi. Di ba? Nag-aasik tayo ng binhi. Ano yung binhi? Binhi ng salita ng Diyos. Ako po, mga kapatid, ang ginagawa ko, nag-aasik ako ng binhi. Nagsasabi sa mga tao, na po, nang sa ganun ng tao, magkaroon siya ng kaisipan. Na po, napapasin niyo po ba yung mga nakakapakinig? Sasabihin nila, Pastor, sa totoo lang, tagal ko na din nagsisimba. Tagal ko na din pumunta na simbahan. Sabi niya. Pero nung napakinig ako, Pastor, gusto ko na nakakapakinig. Sabi ng isang nanay, Pastor, sana every Saturday pumunta ka na dito. Would you imagine? Pero sabi niya dati, hindi na ako nag-church. At tagal ko na din nagsisimba. Na po, so nung nakapakinig siya, naranasan niyang makinig, naranasan niya, nakita niya kanyang buhay na siya'y makasalanan, pero minahal siya ng Panginoon, binigay siya ng panibagong pagkakataon. Ngayon, nagnasa ngayon siya na gusto niyang makinig na salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Di ba ganun din po kayo? Right. Di ba dati wala naman tayong oras, sa totoo lang? Alam niyo ba sa totoo lang, ang sabi ng Panginoon, wala namang pumili sa Diyos eh. Tayong lahat, hindi natin pipili ng Panginoon. Kasi nga bakit? Madawat tayo eh. Tama mo ba? Di lang kayo ha. Ayaw. Sinama ko na sa sarili ko. Kasi nga human listing, ganun ang tao. Ayaw niya magbigay. Ayaw niya mag-share. Gusto niya ang kanyang oras sa kanya lang. Kasi nga tao sa him eh. Nako, kaya ang sabi ng Diyos, hindi mo ako pinili. Sabi doon sa John, you have not chosen me, but I have chosen you. Hindi mo ako pinili, pero pinili kita. Pinili kita na ikaw ay makinig. Pinili kita na ikaw ay maglingkod. Pinili kita na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan, tanggapin mo ko sa iyong puso. Nako, would you imagine, pinili ka ng Panginoon? Sabi ko, ito nga lang yung sinasabi, ang daming tao, pero isa kayo sa mga pinili. Isa kayo sa mga sabihin natin na pinili ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Hindi ba karangalan nyo na kayo pinili? Amen? Amen. Andiyan ako kasama si Sister Elsa, isa sa mga pinili ng Diyos. Sister Jacqueline, Sister Josie. Diba? Pinili ng Panginoon, kung di imagine sa lugar ng tungkot. Ang daming tao doon. Diba? Kung ibibilang nila ang kanilang sarili, isa sila sa mga grupo ng mga marites. Isa sila sa mga grupo ng mga... Kasi nga, ano eh, yung mga grupo na hindi mga magaganda. Tama? Yung mga grupo ng yung mga pangit na ugali. Ayun naman lahat. Pero kung you imagine, isa kayo sa mga pinili. Diba? Bagamat ang buhay natin hindi perfect. Tama ba? Walang perfectong buhay, may kahirapan, may marami mga pangangailangan. Tama ba? Kung iambing tayo sa ibang tao, doon lang tayo sa baba eh. Tama ko ba? Doon lang tayo sa baba. Wala na tayong pagmamayabang. Tama ko ba? Sino dito may maipagyayabang? Ay, buhay! Diba? Ay, may ka ba di ka makanyan? Ganang-ganang ngakatin mo ka lang man. Bigla, kaya maging tao eh. Diba? Sa payabangan, ang tao magaling. Tama ko ba? Pero sa katotohanan, ang tao, wala. Tama ba? Kung baga sa ano, wala kang ibubuhay. Bakit? Kasi nga marami tayong pangangailangan. Inuulit ko mga kapatid, kung iahambing tayo sa iba, hambing tayo sa iba, wala, doon lang tayo sa baba. Nako, kasi iba, hindi natin pinagtala, marangyang buhay. Pero sabi ng Diyos, huwag mong tingnan ng iba. Tingnan mo ang iyong sarili. Bagamat ganyan ang inyong kalagayan, ang sabi ng Panginoon, meron kayong magagawa para sa Panginoon.
Kung babasahin po natin mga kapatid in the Luke chapter 14. Nga po may mga tao dito po ba, di po ba may kaganapan po dito sa Luke chapter 14? Ang Diyos, may isang mayamang tao na siya po'y nagaya. Niyaya niya ang kanyang mga kaibigan, mga kakilala niya. Alam niyang may kaya na sila ay magtipon. Naganda ngayon yung mayamang taong ito. Inihanda niya yung pagkain, inihanda niya yung lugar. But sad to say, yung pinapunta niya yung kanyang servants sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kakilala, na po rin ginawa nila, di ba, gumawa sila ng mga dahilan. Ay, pag sabi ko, di ako makapupunta. Nakabili ako ng lupa, titignan ko muna. Ay, pag sabi ko sa iyo, Master, di ako makapupunta, di ako pwede ngayon. Di ba? Nakabili ako ng baka, titignan ko muna. Ay, pag sabi ko sa iyo, Master, nakapag-asawa ako bago ako kasal. Saka na lang ako pupunta. Di ba lungkot na lungkot yung taong mayaman? Kasi bakit? Alam niya, may kaya sila eh. Alam niya, may kakayanan siya. Alam nila, magagaling siya. Magagaling yung mga kaibigan niya. Kaso, ano nangyari? Wala silang oras. Hindi sila pumunta. Gumawa sila ng mga excuses. No po, so ngayon sabi ng Master? Sabi ng Master, sige. Sabi niya, pumunta ka na lang doon sa mga ilalim ng tulay. Sa mga daan. Yayain mo lahat ng mga tao. Di ba? Sapagkat ang mga pagkain ay nakahanda na. So, madali salita. Ano po nangyari? Yung mga inaasahan, wala. Yung mga malalapit sa kanya, alam niya, akala niya malalapit sa kanya, wala din sila. Sino po yung mga pumunta? Yung mga tao sa daan. Yung mga taong mababa. Yung mga taong ang buhay nila ay hindi sapat ang kanilang mga pangangailangan. Pero could you imagine, ang sabi ng Salita ng Diyos, no po, ang gusto niya pasay sa Panginoon dito eh. Karamihan ng mga magagaling, ayaw eh. Tama? Karamihan ng mga edukado, ayaw maglingkod sa Diyos. Karamihan ng mga kaya, ayaw din nila. Nakukunti lang. Kaya nga sabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayaman na siya ay maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang pera niya, lagi niyang binabantayan. Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, pasalamat tayo. No, papagamat ganyan ang ating kalagayan sa buhay, pero binigyan natin ng pansin ng Panginoon. Nakinig tayo. Binigyan natin ng oras. Binigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na kumilos sa ating mga buhay. No po, napagamat tayo sa buhay natin, hindi man tayo karapat-dapat, pero pinagkatiwalaan natin ng Diyos. Amen? Amen. Can you imagine? Ang sarap na pinagkatiwalaan mong Panginoon. Yung bang, Lord, ayusin mo ang buhay ko. Lord, improve niyo po ako. Lord, itama niyo po yung aking isipan. Lord, ang dami kong problema. Pero ilalapit ko muna po sa inyo. Kasi bakit? Alam natin ang Diyos may magagawa. Tama po ba? Amen. Alam natin ang Diyos natin may magagawa. Ang Diyos yung po ba'y tulong? Hindi. Ha? Hindi. Ang Diyos yung po ba maliit? Hindi. Ang Diyos yung po ba mahina? Hindi. Ang Diyos natin ay napakalaki. Ang Diyos natin, mga kapatid, na po makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos natin kilala, King of Kings and Lord of Lords. Ang kailangan na natin gawin, mga kapatid, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon. Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, may maayos sa Diyos. May magagawa ang Panginoon. Na po, kaya kailangan na natin gawin, patatagin natin ang ating pananampalataya. Lagi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, minsan ng tao, lagi siyang busy. Aligaga, anong kanyang gagawin, anong kanyang gagawin, anong kanyang una. Pero huwag natin kalimutan. Rule number 1. Ang rule number 1, put God first. Unahin mo muna ang Panginoon. Bago ang barkada, bago ang kalayawan, bago ang kasiyahan, unahin mo muna ang Panginoon. Tapos sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, kung anong iniisip mo, yun yung magiging ganun ka. For as he thinketh in his heart, so is he. Sabi na sa salita ng Diyos. Alam niyo ba yung isipan natin, kapangyarihan nito. Kapag inisip mo, kaya mo. Ang tanong, kaya mo ba? Inisip mo, kaya mo. Anong gagawin mo? Kakayanin mo. Tama ba? Kasi inisip mo, kaya mo. Minsan sinasabi nga natin, kung siya nakaya niya, kaya ko rin. Kumakain lang din ang kanin yan eh. Tama ba? Mali kaisipan kapag sinabi mo hindi ko kaya. Kasi pag inisip mong hindi mo kaya, wala ka nang gagawin. Kapag inisip mong magaling ka, di ba magaling ka? Kapag inisip mong hindi ka magaling, di ka magaling. Kapag inisip mong magsisimba ka, anong gagawin niyo? Sisimba. Prepare ka. Kapag inisip mong hindi ka magsisimba, anong gagawin mo? Tatamarin. Magsisimba, tama ba? Kapag inisip mong maging masipag, anong gagawin mo? Magsisipag ka. Kapag inisip mong maging tamad, Tatamarin. wala kang gagawin. Diba? Kaya aking pagkiran mo, bala palimtad ko.
Di ba? Balabaluktot ka, cellphone ka. Di ba? O, bakit? Kasi inisip mo maging tamad. Napo, kapag inisip nyo maging masama, anong gagawin nyo? Magiging masama ka, tama ka? Di ba minsan naihipan tayo ng masamang hangin? Napo, para bang Satanas, sinasaliban ka. Napo, tapos inisip mo maging masama, yung kilay mo, kurunot. Di ba? Kasi mainit ang ulo mo eh. Diba? Higit may nga na, sipik may. Higit may ay, gilot may. Di ba? Hindi kang nakikitang nahawakan, hinahagis. Di ba? Kasi bakit? Kasi pinili mo maging masama. Pero kapag pinili nyo maging mabait, ano gagawin nyo? Ha? Ano gagawin nyo pag pinili nyo maging mabait? Di ba magiging mabait kayo? Kapag pinili nyo maging mabait, nakasmile kayo. Tama ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, like yung sinasabi, yung buhay, it's always a choice. Anong pipiliin mo? Anong iisipin mo sa iyong buhay? Kayo mga nag-aaral, iisipin nyo mag-aaral kayo na mabuti. Mag-aaral talaga kayo na mabuti. Kung iisipin nyo kayo magiging tamad, na hindi na papasok sa eskwelahan, na hindi na kayo magre-review, wala na kayong gagawin. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, patuloy daw natin, isa lang alang, yung buhay natin, ano ang ating gagawin? Sa Panginoon. Ano ang aking ibibigay na paglalim mo sa Diyos? Lagi ko sinasabi po sa inyo, Diyos nakatingin sa atin. Ano ang iyong gagawin sa iyong buhay? Saan mo gugulin ang iyong buhay? Saan mo aksayahin? Nang sabi ng Diyos, mga kapatid, noong November 1. Noong November 1, pupunta tayo sa mga sementeryo, tama po ba? Ano nakita tayo sa sementeryo? Alam niyo po ba yung sementeryo? Yung sementeryo, mga kapatid, maliit ba o paluwag? Come on. Sabagot po kayo. Yung sementeryo, paliit ba o paluwag? Paluwang. Could you imagine, di ba dati, konti lang yung mga nakalibing? Pero ngayon, dumami na. Dati, isa lang yung libingan eh. Pero ngayon, nagbubukas ng iba't ibang mga libingan. Ano po kayang ibig sabihin nun? Maraming at hindi nyo po ba alam, dahil na yun tayo. Hindi po sa nananako. Doon tayo Tama ba? Ano pong gusto kong i-emphasize sa mga kapatid? Kailangan huwag natin sayangin yung buhay natin. Pahalagaan natin. Po, at yun nga, sabi ng Panginoon, habang may pagkakataon, mag-uwi na tayo, mag-solving tayo. Habang may pagkakataon, mag-akay tayo ng kaluluwa. Habang may pagkakataon, mga kapatid, sabihin natin si Kristo sa iba. Bakit? Kasi baka dumating yung time, sila yung mamatay. Ang tanong ng Diyos, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Meron kang pagkakataon para sabihin sa kanila ang kaligtasan. Meron kang pagkakataon para ipaunawa sa kanila ano ba ang dapat gawin sa kanilang mga buhay, pero wala tayong sinabi. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, na kailangan natin gawin, sabihin natin sa kanila. Each one. Ano kailangan natin sabihin? Nasa inyo natin. Meron ako sinad sa iyo eh. Yung PowerPoint. Sige. Would you imagine? Ito po yung kalagayan ng tao. Pasilin niyo po. Ito lang yung magandang i-explain sa iba eh. Sabi nga nakaraan, ang pinakamagandang imarites ang Diyos. Ito yung kailangan niya i-explain, God's purpose. Anong layunin ng Diyos? Itong layunin ng Diyos sa tao. Nang layunin ng tao, sabi doon sa baba, if that purpose is for mankind to honor, serve, and fellowship with Him, then what happened that destroyed this perfect relationship? Ang plano ng Diyos, mga kapatid, yung bang tao maglingkod sa Panginoon, magbigay ng oras, kaso may naghiwalay. Yung relationship, broken relationship. Bakit? Kasi nga merong kasalanan. Ayun yun. Ayun yung God's purpose. Kalwalatian ng Diyos. Yung tao doon sa kabila. Tama ba? Ano yung problema ng tao? Ano yung problema ng tao? Basahin nyo nga. Man's problem, sin. Kasalanan. Ano yung pinaka-problema ng tao? Kasalanan. Hindi siya makakaparoon doon sa kaharian ng Panginoon. Bakit? Kasi siya ay makasalanan. Yan po ang kalagayan ng tao. Sasabihin natin ito sa iba. Kung ang tao ay makasalanan, hindi siya pararoon doon sa kalwalatian ng Diyos. Kaya naman ang tao, gusto siyang gumawa ng paraan. Ano ginagawa ang paraan ng tao? Kasi, sabi niya, that you put off concerning the former conversation of the old man which is corrupt according to the deceitful lust. Na kailangan mong tanggalin yung lumang pagkatao, put off. Yung lumang pagkatao, old conversation, old man, which is corrupt. Ang unang pagkatao natin corrupt, makasalanan. According to the deceitful lust, ayon sa kagustuhan ng
laman. Napo, nasabi nila mga kapatid, ganun kasama ang tao. Siya nag-iwalay sa Panginoon. Napo, so ngayon may ginagawa ang tao eh. Napo, yung next slide natin, next picture nga natin, Brad. Next picture, yung picture na ano. Yan. Sige. Yan po. Ano ba yung kabayaran ng kasalanan? Sabi niyo, no, man's problem is sin. Then what's sin? Sin's penalty. Ano yung kabayaran sa kasalanan? Eternal death. Death. Tama ba? Anong klaseng kamatayan? Kasi there are two kinds of death. Death physical and eternal death. Sabi niya, no? Na po, physical death, yung pag namatay yung iyong katawan. Na po, hiwalay yung kaluluwa, harap sa Panginoon. Pero yung katawan panglupa, babalik sa lupa. Ito yung binupuro ng pinigililibig. Pero nakakalungkot dyan, mga kapatid, tinatawag natin eternal death. What is eternal death? Eternal. Ano po mga kapatid? Ano yung nakikita niyo sa picture ng eternal death? Di ba may picture? Apoy. Ano yung ibig sabihin niya? Impyerno. Tama ba? Ang tao po'y patungo ng impyerno. Bakit siya patungo sa impyerno? Dahil sa kanya kasalanan. Yan po ang kalagayan ng tao. Yan ang kalagayan po eh. Now po, but could you imagine, ang tao po, gusto niya rin pumunta doon sa karya ng Diyos. Kaya ang tao, meron siyang ginagawa. Anong ginagawa ng tao? Anong ginagawa ng tao? Yan po. Basahin niyo nga po yung una. Yung ginagawa niya tulay. Anong una niya ginagawa tulay? Good works. Maraming tao, sila nagpapakabuti. Sila nagpapakabait. Pero ang tanong, makakapunta ba sila sa kaluwalhatian ng Diyos? Kakasya ba yung pagiging mabait? Ha? Hindi, di ba? Ano mangyari? Pupunta pa rin sa impyerno. Kaya lagi namin sinasabi mga kapatid, yes, magandang maging mabait. Pero ang kabaitan mo, hindi ka madadala sa langit. No po? Kasi nga, yung ibang kaisipan sabi nila, hoy, di ba? Gawin mo na lang yung 10 utos, maging mabait ka. Huwag kang magpag-away. Di ba? Yun ang may turo eh. Pero sabi ng Diyos, ang iyong pagiging mabuti, hindi ka pa rin dadaling sa langit. Na po? Kasi bakit? Hindi yun ang daan. Hindi yun makakaabot. Na po, sabi niya ito mga kapatid, Ephesians chapter 12, verse number 8 and 9. For by grace are you saved, and not of your works. Hindi dahil sa iyong gawa. Na po, hindi dahil sa iyong kabaitan, kaya ako pupunta sa langit. Kung hindi dahil sa pananampalataya. Na po, ano pa ginagawa daan ng tao? Mga kapatid, balik mo sa picture, Brad. Na po, sabi niya, no? Good works. Ano yung pangalawa ginagamit ng tao para pumunta sa kaluwalhatian ng Diyos? Ano po? Tatanungin po kayo, di ba may mga religion kayo? Tama? Meron tayo nakagisa. Minsan nga, dami mo nang pinasokan na religion. Tama po ba? Right. Tama? Pumasok na ng Katoliko. Born again. Baptist. Iba-iba na eh. Iglesia. Sabadista. Di ba? Iba-iba na. Muslim, saksi. Di ba? O. Ang dami mong pinasukan. Yan lang ang sabi ng Diyos, yung reliyon, hindi pa rin yan daan patungo sa langit. Na po, kasi walang reliyon na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Dito rin po mga kapatid, sa Baptist, hindi namin sinasabi sa inyo, pumasok ka ng Baptist para pumunta ka ng langit. Right. Diba? Yung isa nating bisita, sabi niya, Pastor, gusto ko na maging Baptist. Sabi niya, ano po kayang gagawin ko? Sabi niya, no, anong gagawin ko kaya para ako maging Baptist? Kaya sabi ko sa kanya, sis, makinig ka muna. Marami ka pang dapat kapakinggan. Marami ka pang dapat maunawaan. No po? Kasi hindi lang basta-basta. Ito nga, marami mga tao dinanais nilang pumasok ng iba't ibang reliyon. Pero ang reliyon, no po, kung hindi mo talaga naunawaan, walang halaga. At hindi yan daan patungo sa langit. Right. Tama ba? Amen. Kaya sabi ng Diyos, sige ba, pumupunta pa ng ano eh. Di ba? Pinapasukan pa, pati yung mga tumatalon, pinupuntahan eh. Di ba? Nakita ng gano'n, tumatalon? Amen. Yung jump, brothers, jump, jump, jump. Sabi, di ba? Di ba? Hindi ako sa Itbulagan dati yun eh. Di ba? Yung jump brothers. Di ba? Kasi lumulundag sila eh. Na po, pag nagsasamba, magulo. No? So iba't ibang mga pinapasukan. Yung iba naman, pumapasok ng Muslim. Di ba? Pag-Muslim para daw magkaroon ng maraming asawa. Ang purpose. Na po, yun nga eh. Ang tao, ang dami niyang pinapasukan na reliyon. Nawa sa inyo mga kapatid dito sa Baptist, ang Baptist po mga kapatid, tuturuan kayo ng tama.
sasabihin yung sinasabi salita ng Diyos. Na po, hindi lang ito palabas, hindi lang ito orasyon, kung hindi, sabi nga mga kapatid, nakikita mo na, naririnig mo na, nababasa mo pa. Di ba? Kaya walang daya. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ito ang ginagawang paraan ng tao, reliyon. Papasok ng iba't ibang mga reliyon. Na po, akala niya, yun yung title eh. Hindi. Sabi ng Diyos, wala. Yun na yung tulay. Umabot ba? Di ba? Ano yung pangatlo? Pangatlong ginagamit ng tao? Money. Ha? Sabi ng kanta, money. Di ba? Oh, ginagamit ng tao? Pera. Ano po? Pera. No? Para lang siya rin eh. Money? Si Pacquiao ko yan. Diba? Oh, ang ginagamit ng pera, mga kapatid, ginagamit niya yung pera para kaya sa langit. Kaya nakikita niyo sa simbahan, sa mga dati nating mga religion, mga kapatid. Akala nila kasi yun yung daan patungo sa langit. Pagbigay ka. Kaya ang ginagawa nila mga kapatid, paramihan ng bigay. At may nakasulat, donated by. Diba? Yung game, donated pa. Diba? Makuha, donated pa. Akala nila masusulan ng Diyos. Alam niyo ba, Panginoon din natin masusulan? Hindi naman niya kailangan yung pera natin eh. Na po, ang nais na ng Panginoon ng kapatid, na kailangan maunawaan ko ang iyong ginagawa. Na po, yes, dito nasusulan. Pero ang Panginoon, hindi mo masusulan. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi mo pwedeng gamitin ng yung pera. Kasi sasabihin mo, Pastor, hindi ako siya makasimba ngayon. Ito na lang yung pera ko. Pwede ba magsimba yung pera? Sa tingin niya, pwede ba magsimba yung pera? Hindi. Pwede ba manalangin yung pera? Hindi. Pwede ba umawit yung pera? Hindi po. Sino dapat umawit? Tao. Tama? Tao ba kayo? Ano? Tingnan nyo yung katabi nyo, baka... Di ba? Oh. Sabi ng Diyos, mga kapatid, yung tao makakawit. Yung tao makakapanalangin. Tama mo ba? Yung tao pwede pumunta sa simbahan. Na po kaya sabi ng Diyos, ikaw ang kailangan ko. Hindi yung pera. Na po, ikaw ang kailangan ko. Maglingkod ka. Makinig ka. Na po, unawain mo ko sa iyong buhay. Na po, at yung pinakauling ginagamit ng tao, ano ba yung pinakailalim? Morality. Yun nga, magandang loob. Na po, nasabi ng lumang katuhan, sundin mo ang 10 utos. Alam niyo ba yung 10 utos hindi natin masusunod? Tama ba? Masusunod niyo ba yung 10 utos? Doon na sa isang utos eh, huwag kang magsinungaling. Pero ba tao di sinungaling? Ha? Pag sinabi mo, opo pastor, hindi ako sinungaling. O yun, sinungaling ka na. Di ba? Kasi bakit? Hindi mo inamin eh. Tama ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi lahat yan. Hindi lahat yan ang daan patungo sa aking kaluwalhatian sa karya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, eto ang kailangan malaman ng tao. Ang tao masyadong busy. Ang tao ang dami niya pinupuntahan. Ang tao ang dami niya pinapakasamahan. Pero ang sabi ng Diyos, lahat ng bagay niyan, hindi makakapunta doon sa aking kaluwalhatian. Ano po yung pinakaparaan? Mga kapatid, ano po yung pinakaparaan? Na kung ano gagawin ng tao, mga kapatid, na ito ang kailangan niya maunawaan. Ano po yung nakasulat doon sa gitna? Ano po? Price payment. Meron na daw nagbayad. Meron na daw nagtubos. Sino nagbayad? Di ba? Kung imagine, meron na nagbayad. Meron na nagtubos. Meron na nagpasan. Pero ang tao, pilit pa rin siya nagpapakabuti. Pumapasok pa rin siya ng iba't ibang mga reliyon. Ginagamit pa rin yung pera. Nagpapakabuti pa rin siya. Sinusunod niya siya kung kautusan. Pero sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, meron ng ginawa ang Panginoon. Meron ng Kristo na ako, si Baba ng Cruz. Ngayon, anong kailangan gawin ng tao? Ang kailangan gawin ng tao, malaman, maunawaan, na po, matanggap sa kanyang buhay na siya ay makasalanan. Nang kailangan gawin ng tao, si Kristo. Saan nilalagay ng tao ang Panginoon? Sa side ba? Sa side? Ano gagawin niya sa Panginoon? Susuotin niya? Susuotin niya? Ano gagawin ng tao sa Panginoon? Ilalagay lang basta sa kukuha ng picture? Ilalagay sa wallet? Para masabi mo ang Panginoon lagi mong kasama? Yung ba yung gagawin natin? Hindi! Anong gagawin ng tao sa Panginoon? Anong kailangan natin gawin? Kailangan mo siya
Tanggapin sa iyong no po, like yung sinasabi, ito yung first step. Mr. Jenny, ito yung first step. Para ikaw ay mapalapit sa Diyos. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Na po, Brother Mark, ganun din. No? Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Na po, Sister Kayla, ganun din. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Sister Giselle, ganun din. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Nang sa ganun maranasan mo, yung biyaya ng Diyos. Alam niyo po yung ibig sabihin ng biyaya? Ang ibig sabihin ng biyaya ng Panginoon, wala kang ginawa. Sino yung gumawa? Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya. Magsisi ng iyong kasalanan at tanggapin si Kristo sa iyong puso. Pero hindi ka pa rin gumawa. Tama ba? Kasi yung iba sabi nila, ano yung kaligtasan? Sa gawa o sa pananampalataya? Yung iba sabi nila sa gawa. Hindi ka na kailangan magpagod. Nga po, ang kailangan mo lang gawin, manampalataya. Nga po, ngayon, bakit ka gumawa? Bakit ka nanalangin? Bakit ka nagsisi ng kasalanan? Kasi yun ang resulta ng iyong pananampalataya. Pero hindi ka pa rin gumawa. Hindi ka nagpakapagod. Hindi ka nagbayad. Na po, kung hindi ang ginawa mo, dahil sa iyong pananampalataya, mga kapatid, naunawaan mo salita ng Diyos. Ang tawag ko kasi doon yung changing of mind. Alam mo yung tawag na true repentance? Yung totoong nagsisi, yung totoong nagbago, yung totoong nakita niya kanyang sarili. Ang tawag po doon, changing of mind. Na po, change of mind. Kasi nga, meron tayong sariling paniniwala. Meron tayong sariling prinsipyo. Meron tayong sariling nakagawian. Pero nung tayo nakapakinig, naliwanagan, ano sinabi natin? Ayaw nga, kailangan ko lumapit. Ayaw nga, kailangan ako magsisi ng aking kasalanan. Ayaw nga, kailangan ko tanggapin si Kristo sa aking puso. Di ba? Anong ibig sabihin? Nag-iba ang iyong isip. Na po, at ngayon, nilagay mo yung pananampalataya mo talaga sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ito po paraan na kailangan natin sabihin. Na po, ano yung pinakahuling picture, Brad? Pero pa bang huling picture dyan? Na po? O. Tignan niyo po. Kapag ang tao, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, nagsisi ng kasalanan, nilagay si Kristo sa kanyang puso, anong nagkaroon siya? Ano yung una? Eternal life. Ano po yung ibig sabihin ng eternal life? Ang walang hanggang buhay. Saan po yan? Sa langit. Na po, anong ibig sabihin? Magkakaroon ka ng kasiguraduhan sa langit. Eternal life. Kaya lagi namin sinasabi sa Panginoon, merong kasiguraduhan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Magiging tagalangit ka. Bakit? Kasi ginawa mo? Ano ginawa mo? Dahil ba nagsimba ka? Hindi. Dahil ba umawit ka? Hindi rin. Ano ginawa mo? Dahil ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan at tinanggap mo si Kristo sa'yo, magkakaroon ka na tinatawag na eternal life. Ano pa yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Anong ibig sabihin yan? Wala nang kaparusahan. Hindi ka na condemn. No. No po, hindi ka na hatulan. No po, hindi ka na papahamak doon sa apoy ng impyerno. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, ito tinatawag na mabuting balita. Magandang balita sa mga taong nagsisi ng kanyang kasalanan, tinanggap si Kristo sa kanilang puso. Merong magandang balita. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan, wala nang kapahamakan doon sa impyerno. Na po, ano pa mga kapatid? Number 3. What's number 3? Pass from death to life. Na po, kasi nga papunta tayo yung impyerno, death. Ano ba yung ibig sabihin ng death? Ang ibig sabihin ng death, mga kapatid, yung mawawali ka sa mahal mo sa buhay. Yun po yung pinakaminin ng death. Maghihiwalay na kayo. Hindi na kayo magsasama. Hindi mo na siya makakausap. Hindi mo na siya makakita. Ang tawag po doon, kamatayan. Na po, so ngayon, yung death to life, na po, pass from death to life, ang ibig sabihin po nun, tayo patungo ng impyerno. Patay tayo spiritual. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, dahil sa kanyang habag sa atin, binigyan tayo ng panibagong buhay. Buhay na walang hanggan sa kaya sa Panginoon po, may kasiguraduhan. Amen. Amen ba? Amen. Ito ang sinasabi ng Diyos. Bakit nagkakaroon ng kasiyahan sa langit? Kasi nga po, ito nangyari. Amen. May taong nagsisi, may taong nagpakumbaba, may taong tumanggap. Ano nagkaroon siya? Buhay na walang hanggan. Hindi na siya mapapahamak. Yung kanyang kamatayan, magkakaroon pa rin bagong buhay sa langit. Kaya yung mga anghel, tuwang-tuwa. Would you imagine? Pumapalakpak. Sayang-saya, bakit? Kasi nga, may mga taong lumapit. May mga taong nagpakumbaba.
Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay mo ng bawat isa, tayo po mga mananampalataya, nakaunawa na. Alam na ang bagay na ito. Amen ba? Amen. Alam niyo na ba ito? Maliwanag na ba ito? Maliwanag na. Sino dito yung pupunta ng langit? Taas ng kamay. Bakit kayo pupunta ng langit? Anong dahilan? Dahil ba nagsisimba kayo? Dahil magabait kayo? Dahil ba may narinig kayo? Anong dahilan? Dahil tinanggap natin na tayo ay makasalanan. Ako nga. Pangalawa ng ginawa, sino tinanggap nyo? Si Kristo saan? Sa? Puso. Sa puso o sa puso? Puso. Yung ibang muso. Meron ko muso. Nagilito eh. Muso, puso. Di ba? Dapat talaga ang Panginoon. Lagyan mo siya sa'yo. Puso. Kaya inuulit ko mga kapatid, sa Panginoon, meron pong kasiguraduhan. Alam niyo po ba, ang tunay na ligtas, mga kapatid, maglilingkod sa Panginoon. Amen. Ligtas ba kayo? Amen. Ano gagawin natin dahil ligtas tayo? Ligtas ako ng Panginoon. Ang Diyos nasa puso. Ano gagawin ko? Kailangan kong maglingkod. Kaya nga dapat nag-church ka. Dapat nagsisimba ka. Dapat umaawit ka. Kasi nga ang Diyos, ang gagawin niya, dahil nagkaroon ka ng panibagong buhay, aayusin ng Diyos yung buhay mo. Unti-unti niyang aayusin. Nako, popormahan niya ang mukha mo. Kasi yung mukha natin mukhang binagyo. diba? Sa mga babae, sa mga lalaki, mukha lang drogista. Mukhang si Marong. Diba? Mukhang I don't know. Sa mga babae, sabi ni Nanay Maribel, mukhang si Mac. Diba? Mukhang, diba? Mukhang ang ano? Diba? Yung mukhang makulimlim. Diba? Mukhang ano? Mukhang, diba? Binagyo. Pero sabi ng Panginoon, kapag kayo naglingkod sa Diyos, ayusin niyo yung mukha niyo. Diba? Ayusin niyo yung mukha niyo. Gagawin niyo yung mukha niyo, pogi. Uy. Ha? Maganda. Pogi. Tingnan niyo si Marvin. Pogi. Marvin tayo nga. Yay! Ano pala? Ene kupit kay. Tomboy. Diba? Wapo-wapo. Diba? Fresh from incubator. Diba? Ito po kasi, kapag kayo nagpapatuloy na mag-ibig sa Panginoon, aayusin niya ang mukha niyo. Aayusin niya ang buhay niyo. Yes, marami kayong pagkukulang, hindi mawawala ang problema. Andyan yung problema, andyan yung pagsubok. Pero sabi ng Panginoon, magkakaroon ka pa rin ng dahilan para maging masaya. Sino dahilan mo? Panginoon. Hindi ako nag-iisa. Kaya ko to. Malalampasan ko to. Hindi yung gagawin mo, wala na. Nagawa ko. Di ba? Ay, napamukupin mo. Di ba? Kaya nga lagi yung sinasabi, alam mo ba yung solusyon sa problema? Magpakatapat ka sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos para ikaw ay lumakas ang iyong pananampalataya. Na makita mo yung masilayan mo yung liwanag. Masilayan mo yung pag-asa ng Diyos. Bibigyan ka ng tamang isipan, tamang desisyon sa ating mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, this month of November, anong kailangan natin gawin? Each one, reach one. Ano kailangan isa? Lahat po tayo may kakilala. Ipanalangin po natin. Sana, meron akong ma-invite. Sana, meron akong ma-idala sa Panginoon. Kasi alam niyo ba, Panginoon, nag-i-expect siya. Anong gagawin? Mananampalataya. Alam mo yung katotohanan. Alam mo yung tama. Anong gagawin mo? Sasanilin mo lang. Itatago mo ba yung totoo? O iahayag mo? Sasabihin din sa iba. Nako, hindi pastor kasi baka ayaw nila makinig eh. Pastor, baka mapahiya ako eh. Pastor, baka sabihin nila ano ako eh. Kaya, sabi ng Panginoon, hayaan mo sila. Ang importante, meron kang dapat. Amen? Amen. Pag-invite ka. Ngayon, kung ayaw nila, okay lang. Hindi naman ikaw ang tinanggihan eh. Sino tinanggihan nila? Diba? Kaya ako bilang pastor, nangangaral lang ako. Nga po, iba't iba man yung mga tao. May makikinig, may hindi makikinig. Okay lang. Kasi hindi naman ako tinatanggihan eh. Ang Diyos. Anong trabaho ko? Magpagamit sa kagustuhan ng Diyos. Sabihin, mag-invite, pumunta. Nga po, kaya sana po kayo din mga kapatid, yun ang gawin natin. Nga po, napagsimula na tayo. Family Evangelistic Fellowship. Nga po, yung word na evangelistic ang ibig sabihin, paghahayag ng salita ng Diyos.
Na po, kaya gawin natin sa bawat mga tahanan natin, i-prepare natin. Nakauna na kina Sister Elizabeth. Na po, alam niyo ba sa talas? Nalalanig pa lang na iuna kay Sister Elizabeth yung schedule. Ang Diablo, gagawa na ng paraan para mahinto eh. Gagawa na ng problema yan. Gagawa na ng mga suliranin yan. Na po, para hindi matuloy, nasasabi mo, Pastor, i-cancel tayo mo po na eh. Di ba? Kapag sinabi mo na yung kinancel, tumang-tunga na siya sa yes! Ako nagwagi! Sabi niya sa talas eh. Di ba? Pero kapag gumawa tayo ng paraan, di ba? Kapag pinanalangin natin, ang Diyos naman ang ating mapapatuwa sa ating buhay. Kaya ako po, encourage ko bawat isa. Each one. Huwag na lang kayo isa lang. Po, minsan kapag nag-aaray kayo, yung nag-invite kayo sa iba, di ba dami yung nasasama? Tama? May-invite kayo sa iba, nakatugi. Di ba? Kapit pantakpan na nila, nakalpatugi eh. Tama? Kasi nakatao, bulit na. Di ba? Utang susugal na talagang, di ba? Talagang pamalungkot ditang kaya eh. Di ba? Yung pamalungkot ditang baraha, suspense niya ba yung sarili niya eh. Wala mo magkaliwaya yung pamagmalungkot eh. Sino Brian Pinto? Di ba? Would you imagine? Sabi ng Diyos, ba't sa iba? Ang dami mo na-invite. Wala mag-i-invite si Brother Marvin. Basketball tayo, marami na-invite. Tama? Kasi may influensya, may kaibigan eh. Napo, why not gamitin natin yung influence natin? Sabihin natin sa Mars, tara mag-pray down. Di ba minsan, sabi nga ng nakaraan, pinagkukwentuhan din daw nila ang problema. Kaya, alam niyo ba yung tao pag nakikita, pinagkukwentuhan ang problema. Diba? Kapag matatanda na, umalis na lola Eri. Pag ganyan ang edad, isa lola, pag meron mo kayo nakita, ano po pinagkwento nyo? Nano na yung maintenance mo yun? Nano yung tatos kaya ko? Di ba? Di ba? Nano yung Julie, minsan pag gano'n yung problema. Na po, ngayon, kapag yun ang narinig nyo, meron kayong kaibigan, sabihin nyo, tara, si Pastor, papupuntahin ko dito, ipapapray tayo. Napo, gawin niyo po yun. Invite kayo. Napo, kaya meron tayong schedule, family, evangelistic fellowship, pupunta tayo sa mga tahanan. Napo ng iba. At isang ating layunin, para iasik yung binhi ng Diyos. Iasik yung pag-asa. Ibigay yung panibagong buhay na nagmumula sa Panginoon. At tanong, pwede po ba natin gawin yun? Wala. Kaya mo ba natin gawin yun? Amen. Anong gagawin natin sa Panginoon? Ikakaya mo ba ang Diyos o itatayo mo siya sa iyong buhay? Tatayo sa ating buhay, amen? Wala din kaya. Wala nakakaya sa pagsamba. Wala nakakaya sa pananalangin. Wala nakakaya sa pagkanta. Na po, ang Diyos, ang kailangan natin maging sentro sa ating buhay ang Panginoon. Ang importante, meron tayong gagawin. Kaya sa oras po nito, ipanalangin po natin. Each one. Ang Diyos, dumanak ng dugo sa krus ng Kalbaryo para tayo bigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo sayangin. Sana, ibigay din natin sa iba. Kaya nga yung tawag doon, each one, reach one. Diba kayo, inabutan kayo, diba? Inakay kayo. In-invite kayo. So kayo, ikaw, meron ka na. Ay, nang meron mo, magkabot kayo na, diba? Na mo, panalangin ko natin sa Kanya. Kaya natin kumayo sa sunodis. Sige po, yuko tayo. Natin mga mata. The reason bakit may church,